Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan na 5:04 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako, si Annie Rentoy. Yes, good morning. Ngayon ay araw ng Biyernes, ika-17 sa buwan ng Oktubre, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po si Bert Cerudo. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bababa pa ang bilang ng mga nagugutom sa mga pinakamamahirap na pamilya hanggang katapusan ng 2025. Kahapon, binisita ng Pangulo ang Walang Gutom Program, Reducing Food Insecurity and Undernutrition with e-vouchers o refuel project sa Malate, Maynila. Sinusuportahan ng refuel project ang pagpapalawig ng Walang Gutom Program at maabot ng 750,000 food poor households sa taong 2026. Sa datos naman na binanggit ni PBBM, bumaba na sa 7.2% ang hunger incidence sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program, kaya kumpiyansa si Pangulong Marcos na kakayanin pang maabot ng programa ang mas maraming pamilya na nangangailangan ng tulong. Palagay ko, pagkatapos ng taon, makikita natin mas bababa pa. Dahan-dahan po na natutupad po ang pangarap po ng inyong Pangulo, ang pangarap po ng lahat ng Pilipino na wala nang ginugutom na pamilya dito sa atin. Hataw Balita ngayon. Nanawagan si Senator Bongo na hanapin ang dapat hanapin na mga totoong buhaya at mastermind sa gitna ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Tugon nito ng Senador kaugnay na umunoy koneksyon ng mga diskaya sa CLTG Builders na isang construction company na pagmamayari ng kaanak ng Senador. Paliwanag ni Senador Bongo, simula pa lang ng investigasyon ng Senado sa issue ay sinabi nito, handa siyang kasuhan ang sarili nitong kaanak kung ito ay may kasalanan. Aniya, walang makapagtuturo na may kinausap at nakisali siya sa anumang transaksyon ng gobyerno dahil siya ay isang senador. Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. At wala silang dapat proteksyonan sa akin dahil wala po akong kinalaman. Hindi ko naman sila kilala. Hindi naman po ako nag-i-involve sa any government transactions. Hataw Balita ngayon. Batay sa batas, hindi pwede maging state witness ang principal sa krimen. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng posibilidad na maging state witness ng dating House Speaker Martin Romualdez. Bagaman hindi na nagbigay ng dagdag na komentaryo si VP Sara, nauna nang itinanggi ni Congressman Romualdez na sangkot siya sa katiwalian. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Hataw Balita ngayon. Makakaapekto sa aplikasyon ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya bilang state witness sa issue ng flood control projects ang kawalan nila ng kooperasyon, ayon kay Prosecutor General Attorney Richard Padulyon. Bagaman sa ngayon, wala pang pahiwatig o impormasyon ng Department of Justice o DOJ kung hindi na rin makikipagtulungan sa kanila ang mag-asawang Diskaya. Noong Miyerkules, sinabi ng mag-asawang contractor sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon ng komisyon kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Pero ayon sa Prosecutor General, hindi rin naman nila kailangan ng state witness kapag mayroon namang sapat na ebidensya.
Nabigla kami, pero as far as the department is concerned, wala pa naman hong pahiwatig na sila ay hindi magpapatuloy ng pag-usap sa amin. Hataw Balita ngayon. Maaaring umabot na sa nasa 5 bilyong piso ang posibleng mabawi ng pamahalaan mula sa sangkot sa flood control scandal sa bansa. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure Executive Director Kit Hosaka, ang halagang ito ay mula pa lamang sa nasa 2,800 na mga account na nakatanggap ng first order mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pangungunahan naman ang proseso ng pagbawi ng yaman ng Solicitor General, Ombudsman at Department of Justice dahil dadaan ito sa judicial proceedings sa Court of Appeals. Pagka-forfeiture kasi, ibig sabihin, these properties or this money is not actually theirs, but was taken from, was in a way not theirs and probably proceeds of a crime. Hataw Balita ngayon. Ipapa-auction na ng Bureau of Customs ang mga mamahaling sasakyan ng controversial na contractors ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka, posibleng gawin ito ng BOC sa mga susunod na linggo. Nakitaan aniya ng kakulangan sa mga kaukulang dokumento ang 13 mga mamahaling sasakyan ng Diskaya, kaya maaari itong ipa-auction. In a couple of weeks, I think, upon, according to Commissioner Nepomuceno, they're just going through the process of approvals with the DOF, and they will be auctioning this off. So in that case, there will be an immediate recovery with regard to these cars, no? Yung once mabenta na yung mga auto niya. Hataw Balita ngayon. Pinaimbestigahan ni Secretary Dizon ang sino mga opisyal o empleyado ng Department of Public Works and Highways o DPWH na umano'y may kaugnayan sa contractors. Kaugnay ito ng pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste na mayroon umano siyang impormasyon na may koneksyon sa Secretary Dizon o kanyang team sa contractors. Sa gitna ito, nagpatuloy na investigasyon sa korupsyon sa mga flood control projects ng ahensya. So I am relaying what I have heard from multiple sources that Secretary Dizon or members of his team have connections with DPWH contractors. I was told by one source, some in his team are contractors. But I would really appreciate if Congressman Reviste could give me more specifics, if possible names, no, and circumstances. And believe me, I will act on it. Nakilala nyo na ako, DOTR pa lang. I will never tolerate it. And immediately, tanggal yan. Makakasuhan ko ba? Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na walang kontraktor o sinuman sa mga appointed niyang undersecretary ang may koneksyon sa mga kontratista. Paliwanag ni Secretary Dizon, kilala niyang personal ang mga itinalaga niya sa kanyang termino sa ahensya at siya mismo ang pumili sa mga undersecretary at nagrekomenda sa mga ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagkakaalam ko, no, dito sa mga undersecretaries, no, na ating inaya, no, at hindi madaling mag-aya ng undersecretary sa DPWH sa panahon ito, wala sa kanilang kontraktor. Yun ang aking pagkakaalam. Hataw Balita ngayon. Bigla umanong nagbukas ang isa sa 297 Super Health Center sa Antipolo City na iniulat na completed na subalit nananatiling non-operational. Ayon sa DOH, binuksan lamang ang health center nang malamang bibisitahin ni Health Secretary Ted Herbosa kasama ang media. Itinanggi naman ng Antipolo City LGU na binuksan lamang nila ang health center nang malamang darating si Secretary Herbosa dahil noong nakaraang linggo pa sila naglilipat ng gamit dito. Hindi ko alam. So, ang report sa akin, this is not functional at nakapadlock. Kaya binisita ko. That's the reason.
Parang nalaman yata nila bibisita ako kaya pero at least alam ko nandoon lang sila. So, I don't know why hindi na-operate for 1 year. Yung maganda ko itanong kay City Health Officer. Nakikita po natin kasi na hindi pa rin po talaga ito handa. At ayaw naman po natin siguro na parang hilaw na na pagbibigay ng serbisyo. Pero okay na rin po, nakaganda rin po na at least nakita po natin na pwede naman pong partial na operation pala. Yun po. Pero siyempre, ang gusto po natin hanggat maaari ay yung pong buong serbisyo na mabigay po sa ating mga kababayan. Hataw Balita ngayon. Maaari pang tumagal hanggang Enero sa susunod na taon ang nararanasang influenza-like illness o malatrangkasang sakit ayon sa infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante. Kung susundan niya ang pattern noong mga nakaraang taon, mula Agosto hanggang Enero talaga ang panahon ng pagdami ng malatrangkasang sakit. Dagdag ni Dr. Solante, may iba't ibang klase ng virus ang nagdudulot ng influenza-like illness at kabilang dito ang COVID-19. Pero nilinaw niya na walang bagong strain ng mabangis na virus na nagdudulot ng pagdami ng mga nagkakasakit batay sa pag-aaral ng Epidemiology Surveillance Bureau of Department of Health. Kung titingnan natin yung trend ng influenza-like illness for the past years, even in 2022, after the pandemic, 2023, talagang umpisa ng August, September, October, November, December, until early part of January, mataas pa rin ang influenza-like illness. Hataw Balita ngayon. Muli namang bubuksan ang Commission on Elections sa October 20, araw ng Lunes, ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa 2026. Tatagal ang voter registration hanggang sa May 18, 2026. Sa November 2 naman, nakatakda ang BSKE sa susunod na taon. Ito pong pagpaparehistrong ito ay applicable sa buong Pilipinas sa lahat ng klase ng registration. Reactivation, transfer of registration, new registration, pagbabago doon sa mga items doon sa registration. Pero hindi po muna na kami magpaparehistro mula October 21 sa Bangsamoro. I-resume po namin ang registration ng Bangsamoro after ng eleksyon sa Bangsamoro parliamentary election. Bakit? Kasi po baka mag-create ng kalituhan sa mga kababayan natin. Hataw Balita ngayon. Opisyal nang nanumpa si dating Philippine National Police Chief Benjamin Acorda Jr. bilang bagong hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Nanumpa siya sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, October 16. Papalitan ni Acorda si Undersecretary Gilbert Cruz sa posisyon. Bibili ng J-10 fighter jets ang bansang Indonesia sa bansang China ayon sa defense official nito. Bagaman walang ibinigay na detalye ang Indonesia kung kailan, pero bahagi ito ng kanilang modernisasyon sa militar. Ang Indonesia ang ikalawang bansa na bibili ng J-10 fighter jets na gawa ng China. Ang Pakistan ang unang bumili ng J-10 fighter jets sa China. Hataw Balita ngayon. Isusulong naman ni German Chancellor Friedrich Merz ang paggamit ng mga naka-freeze na ari-arian ng Russia sa darating na European Union Summit. Una niya itong iminungkahi noong huling bahagi ng Setyembre. Ito ang umahataw na balita ni Wenlove Marquez. Ipinahayag ni German Chancellor Friedrich Merz nitong Huwebes na isusulong niya sa darating na European Union Summit ang paggamit ng mga nakapirming yaman ng Russia sa mga bansang kanluranin. Layo ng panukala na gawing garantiya ang mga yaman para sa 140 bilyong euros na pautang na ilalaan para sa Ukraine. Ayon kay Merz, layunin ng naturang interest-free na pautang na palakasin ang kapasidad ng Ukraine sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. Nilinaw ng opisyal na hindi ito hakbang upang pahabain ang labanan kundi upang tuluyang matapos ito. Unang iminungkahi ng German Chancellor ang naturang plano noong huling bahagi ng Setyembre
at ngayon ay kanyang isusulong sa EU bilang konkretong tugon sa pangangailangang pinansyal ng Kyiv. Sa kanyang talumpati sa Bundestag, iginiit ni Merz na kailangang ipakita ng Europa ang matatag at pangmatagalang suporta nito sa Ukraine. Isa rin anya itong pahiwatig kay Russian President Vladimir Putin na hindi matitinag ang kanilang paninindigan. Dagdag pa ng German leader, dapat maunawaan ng Kremlin na ang suporta ng EU sa Ukraine ay hindi hihina kundi lalo pang lalakas habang nagpapatuloy ang pananakop ng Russia. Winlove Marquez, humahataw sa balita ngayon. Tumaas ang carbon dioxide level sa atmosphere noong 2024 batay sa pag-aaral ng World Meteorological Organization o WMO. Ayon sa kanilang Greenhouse Gas Bulletin, umabot ng nasa 3.5 parts per million ang record sa pagitan ng 2023 at 2024. Ito ang pinakamataas na level mula nang magsimula ang monitoring noong 1957. Ayon sa WMO, maaaring dahil ito sa pagdami ng wildfires at pagbaba ng pag-absorb ng lupa at dagat sa carbon dioxide. Ang mas mataas na level ng carbon dioxide sa atmosphere ang nagdudulot ng global warming. Hataw Balita ngayon. Makakapanayan po natin ngayong umaga si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSEC Concerns ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para pag-usapan ang gagawing pagrepaso sa guidelines ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. So this time, bigyan natin ng pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo, ASIC Irene. Thank you very much for joining us this morning. Magandang umaga, Ani. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Okay, my first question po, ASIC Irene. Ano yung mga pangunahing pagbabago po sa guidelines ng AICS program? At paano nito masisiguro na mas maayos at patas pa rin ang pamamahagi po ng ayuda? Yes, Ani. Ang utos po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DSWD ay tiyakin na lahat po ng individual o mga pamilya na nangangailangan ng tulong, particularly those in crisis, ay mabahaginan po ng akmang tulong. Kung kaya nga po, we are in the process of amending the guidelines for assistance to individuals in crisis situation kasi meron pong mga naging mga findings ang Commission on Audit na ang gusto natin ay mas maging malinaw ang implementasyon po ng programa. Ang sinasabi kasi is isa sa mga naging obserbasyon ay hindi dapat magamit nga ang programa to advance the political gains or interest of some political actors. Kung kaya nga po, ang nakikita natin dito, Ani, ay parang makopy yung mga good provisions nung ayuda para sa Kapos ang Kita program. Particularly yung nakasaad dun sa Joint Memorandum Circular na sinasabi doon na bawal yung umepal sa programa. Na kapag may mga payouts ay mahigpit na ipinagbabawal ang presence ng mga politiko. Hindi rin dapat gamitin yung payout ng programa para mag-distribute o mamigay ng mga polyetos o iba pang mga materyales that will again advance their political interest. Doon kasi sa AKAP guidelines, doon sa Joint Memorandum Circular, talagang nakasaad doon na hindi pwedeng may mga presence ng political actors. Dapat din walang mga nakapaskil o nakapost na mga campaign materials. So that's one of the mechanisms na gusto nating mailagay din doon sa binabago, inaamenda nga na guidelines ng assistance to individuals in crisis situation to ensure that it is insulated from any political interferences. Ani. Okay. As observation po naman, wala naman ito before, di ba po? So, itong no EPAL, possible na ma-amend ito. As far as the findings of the COA, as you mentioned po, ASEC. Now,
paano ipatutupad ng DSWD ang no Apple rule sa mga lokal na pamahalaan at opisyal upang matiyak na wala talagang politikong makikinabang o magpapalabas na sila po ang namimigay as if galing sa sarili nilang bulsa yung pera, di ba po? Yes, unang-una na gagawin natin, of course, Annie, is to communicate to our beneficiaries and to clients na ito pong programa at yung tulong pinansal na ipinapamahagi po natin ay hindi po galing sa pera ng ninuman. Ito po ay taxpayers' money. Dapat ma-highlight ito and it is impressed upon our beneficiaries na ito ay actually pera nila dahil sa mga binabayaran nilang taxes na ibinabalik po natin sa kanila. Mahalaga kasi na alam yon ng ating mga beneficiaries kahit na ano pa ang sabihin sa kanila ng kung sino mang individual o grupo ay hindi sila masusway o hindi sila basta-basta ma-influence o mapapaniwala sapagkat alam nila na itong pinapamahagi nating tulong ay mula sa national government at hindi po mula sa bulsa ng isang politiko. Pangalawa, ilalagay rin natin yung parang nandun sa ayuda para sa kapusang kita Joint Memorandum Circular na merong grievance mechanism na kung saan sa payout site mismo meron ng grievance desk na kapag may mga reklamo po kayo o hinaing ay maaari nyo po na idulog immediately doon po sa mga kawani ng DSWD. And gayon din po, there are other platforms that you may utilize or use para ipagpaalam sa amin po sa DSWD anumang pong reklamo o incidents na ginagamit nga ang programa para sa kanila pong pansariling interes. So yan po, no, of course, yan kasing sinasabi natin na no Apple provision ay talagang magtatakda at magtitiyak na wala pong mga political actors o iba pang mga individual na hindi naman po mula sa DSWD na mangunguna o i-influence doon sa isinasagawa po natin na pamamahagi ng tulong ni San. Okay. As observation again, Asik Irene, ano po, doon sa mga kababayan natin na nanghingi ng tulong, na pupunta po doon sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development, maayos nyo naman po itong naipatutupad, even without them, kahit na wala naman po politiko. So, ang COA na po ang nakakita nito. So, yung amendments na gagawin po ay madalian ba itong maipatutupad? At left and right yung mga disasters na nangyayari po. Ano yung magiging mekanismo apart from what you have mentioned, my grievance desk na? Ano yung magiging mekanismo po ng DSWD para mabantayan at mapanagot ang mga lalabag sa bagong patakaran, lalo na po ngayong panahon ng kalamidad at mga emergencies na nangyayari sa atin po? Asik Irene. Well, mahalaga, Ani, yung pong kooperasyon ng DSWD at ng iba pang mga stakeholders like civil society organizations, non-government organizations who will serve as watchdogs upang matiyak na yung programa nga po natin ay maayos na ipapatupad at hindi po ito na i-influence ng anumang pong political interferences. So iyan ang isa talaga sa mga mekanismo natin na titiyakin na embedded doon sa ating guidelines to really protect the program from any political influences. And gaya nung nabanggit ko, no, of course, may grievance mechanism. And pangalawa, merong people participation na ibig sabihin, yung pong mismong mga beneficiaries o clients natin ay aware na ito pong tulong pinansyal na ito ay para po sa kanila, hindi po dapat bawasan at hindi dapat ma-credit sa sino man po na tumatakbo sa politika. That's very clear. So, maliwanag itong binabanggit niyo po, Asik Irene, o doon sa mga politiko. Okay. Now, para sa kabatiran ng ating mga kababayan,
quickly lang po, paano nga po ba yung pag-a-apply ng AIX? We are familiar of that. Ano po? Dahil, again, experience din po namin. Kapag pumunta ka doon sa DSWD, umaga, and then pagkahapon na, makukuha mo na. Ganon kasimple. Okay, simplified na rin po ba yung mga requirements dito? Nasa inyong pagkakataon para maging aware ang lahat ng ating mga kababayan. Please go ahead. Thank you. Yes, that's correct, Miss Annie. Sa assistance to individuals in crisis situation, may iba't iba pong mga tulong na maaari pong maipaabot. Meron pong tulong pinansyal at meron din namang pong tulong na hindi pinansyal. Umpisahan po dun sa tulong na hindi pinansyal. Ang isa po dyan ay yung psychosocial interventions na kung saan nagsasagawa nga po tayo ng mga stress debriefing, incident stress debriefing, especially during disasters, or yung pong counseling kapag may mga nakakaranas nga po ng matinding trauma or anxiety. And meron din po tayong tinatawag na referral services. Ito naman po ay yung kinakailangan na maipaabot sa kaalaman ng mas eksperto yung pong sitwasyon ng ating pong client nang mas mabigyan pa ng mas masusing atensyon. Meron din po tayong tinatawag na mga material or financial services. Kabilang dyan yung medical, burial, transportation, na kung saan nga po may mga hinihingi na mga requirements. Halimbawa po sa tulong pambayad sa hospital confinement, kinakailangan po na meron kayong medical certificate, medical abstract, or yung pong hospital bill, or yun namang pong promissory note in case na discharge na po ang pasyente mula sa ospital. And of course, yung valid ID and the social case study report that will be prepared by the social worker. Kapag burial assistance naman po, kinakailangan na may funeral contract o funeral parlor contract, may death certificate, meron din pong ID, and of course yung social case study report. Now, kapag kumpleto po itong mga requirements po na ito, magtungo po kayo sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD. It could be a satellite office, a SWAD office, or our field office, or sa central office. And kayo po ay i-interviewin ng aming pong mga social workers after a careful review of all the documents that you have submitted. Mahalaga po yung assessment na isinasagawa ng ating pong mga social workers sapagkat yun po ang magdedetermina kung ano po ang nararapat na tulong na maaari pong maipaabot sa inyo. Ganun po yung ating proseso, Miss Annie. And gaya nga po ng nabanggit mo, na-streamline na po yung ating processes, mas napabilis at na mas naging madali na po para sa ating po mga kliyente itong pagpapahatid ng tulong. Moving forward, Miss Annie, we're also looking at digitalizing na the process. Nang sa gayon, hindi ka na po kinakailangan magtungo sa mga opisina ng DSWD because at the comfort of your homes ay maaari nyo na pong maiprocess yung pong hinihingi po nyo na tulong mula sa DSWD. Okay. As observation din, Asek, yung mga biktima ng mga bagyo, ng lindol, immediately napupuntahan ito ng mga staff from the DSWD. Compared naman kung halimbawa ang pagsasanggunian mo nito ay yung mga politicians, di ba po? To be fair naman, ano po, hindi naman siguro lahat. But dito kasi sa DSWD, walang masyadong fanfare. Unlike kung ikaw ay dudulog naman dun sa ibang mga politiko na marami pang ito napakabilis na. Kanya, ito no EPAL, I'm sure marami tayong mga kababayan na mas papabor at matutuwa dito. Meaning, no politicians will be involved in the payout and even distribution ng mga pinamimigay po ng mga tulong from the Department of Social Welfare and Development. Maganda pong update ito. At this point, Asek, ano pa ang gusto nyong may pagbigay alam sa ating mga kababayan, especially yung mga naapektuhan po ng bagyo, ng lindol na dumating dito sa ating, naranasan ng ating mga kababayan? Please go ahead. Thank you. Miss Annie, of course, ang lagi nating paalala sa ating pong mga kababayan, makakaasa po kayo na ang Department of Social Welfare and Development sa ilalim po ng pamumuno ng aming butihing Secretary Rex Gatchalian ay patuloy na gagawa, babalangkas ng mga pulisiya at mga pamamaraan upang mas maging madali para sa ating pong mga kababayan ang panghingi ng tulong. Make this program
services more accessible and inclusive nang sa gayon ay mas marami pa po tayong matulungan at mapagsilbihan. Makakaasa din po kayo ng patuloy na maagap at mapagalingang serbisyo ng DSWD. Ito po ang sinumpaang tungkulin ng ating pong mga Angels in Red Vest at patuloy po nating pagbubutihin ang service delivery para po sa inyo. With that, Ms. Annie, tayo nagpapasalamat sa inyo pong programa for giving us this opportunity to explicate o ipaliwanag ito pong pinapatupad nating programa. And maraming salamat po muli and magandang umaga. Sa panguna po ni Kuya Daniel Lason, we would like to express our appreciation for finding time with us. Maraming salamat. Asik Irene Dumlao, spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Good morning po. Keep safe. Nakatakdang magtayo ang Department of Human Settlements and Urban Development ng modular housing units bilang pansamantalang tirahan para sa mga evacuees sa Tarragona, Manay at Banganga. Ito ay bilang tugon sa pangangailangan ng mga nasira ang bahay dahil sa malakas na lindol sa Davao Oriental. Samantala, umabot naman sa 1 milyong individual ang apektado ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao Region. Si Gladys Tuwabi, humahataw! Para sa agarang tugon at mas maayos na pananatili ng mga evacuee na nawala ng tirahan matapos ang malakas na lindol sa Davao Oriental. Ipinangako ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagtatayo ng mga modular housing units sa mga bayan ng Tarragona, Baganga at Manay. Bawat munisipalidad ay tatayuan ng tig-50 modular units at ngayong araw sisimulan ang konstruksyon sa Tarragona sa likod ng Municipal Hall. Inaasahang matatapos ito sa pagitan ng November 10 hanggang 15. Hinihintay naman ng ahensya ang tugon ng LGU Manay sa itatalagang lugar bilang relocation site para maitayo ang mga modular shelter units doon. We are planning to put up a 150 modular sana sa Davao Oriental. So may dalawa na kaming municipality na identify, which is Tarragona and then Baganga. And then for Manay, sana maglalagay kami ng another 50 for the modulars for now, and yung additional siguro na mga tents. For immediate response lang po yung temporary shelter response namin. Si Manay po, ongoing po yung discussion namin ni Mayor regarding yung relocation ng affected families nila. Pinaliwanag ng DSUD na pansamantalang tirahan lamang ang mga modular shelter at dapat pa ring maglaan ng permanenteng relocation site ang mga LGU para sa pangmatagalang pabahay. This is supposed to be dapat po temporary shelter lang talaga siya. Kasi dapat ma-relocate po sila sa permanent housing naman later on. So, but we are aware po na medyo matatagalan ng konti yung paglilipat nila sa permanent kasi nga yung housing naman talaga natin is very difficult siya na ma-achieve agad siya immediate. So, nagsabi naman po si Secretary na yung pagtira nila doon, they can stay there as long as 3 to 5 years. Yun yung tinitingnan namin na parang plano na magstay sila doon. However, dapat po aware din sa LGU na dapat na wino-work on natin yung relocation talaga ng families na affected kasi hindi po talaga siya dapat pang long-term na tirahan. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang mga modular shelter ay may common kitchen, toilet facilities at kuryente para sa mas maayos na pananatili ng mga residente. Sa Tarragona, nakabili na ang LGU ng 16 na ektaryang lupa na maaring gamitin bilang relocation site. Ngunit kinakailangan munang mag-usap ng NHA, DSUD at ng LGU bago ito maisakatuparan. Samantala, batay sa tala ng DSWD-11, aabot sa 934,219 individuals o 201,163 families ang naapektuhan ng lindol sa Davao Region.
Umabot na sa higit 63 million pesos ang naipamahaging tulong ng ahensya, kabilang ang family food packs, non-food items, ready-to-eat food at AKAP assistance. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Kailangan ng masusing pag-aaral ngayon mula sa otoridad ang kalagayan ng Hagnaya Port sa San Remigio. Ito ay matapos bahagyang lumubog sa tubig ang pantalan. Kaya ang ilang mga pasahero ay naantala. Si Alan Manansala, humahataw. Matapos ang tumamang 6.9 magnitude na lindol sa Northern Cebu, isa sa mga apektado ay ang Hagnaya Port sa bayan ng San Remigio. Lumubog ng ilang metro ang bahagi ng pantalan dahilan upang maantala ang biyahe ng mga barko. Gi-cancel og mga 2 days walay biyahe kay tungod adto gi-obserbahan pa nila kay siyempre may aftershock pa kani mga negosyante sa bantayan ng sa rolling kay reklamo sila kay na-stuck na ang mga sakyanan diri sa Hagnaya. Nagit sa ikon, may unload gid siya. May unload mga siguro mga 2 meters ang iyang unload sa dagat kay siyempre kung ni siya sa una regular man daw ni. Ayon sa mga residente, tuwing high tide umaabot na sa labas ng gate ng port ang tubig dagat dahilan upang hindi makasampa sa barko ang mga pasahero maging ang mga trabahante sa pantalan nagulat sa biglaang pagtaas ng tubig. Anila, ngayon lang ito nangyari matapos ang lindol. Kaya dagat mo abot na niya. Sa una, bisa kung sa kataas sa dakos dagat sa high tide, yan nakutog sa rampa. Kaya karon ma'am, ang dagat mo, kupuituan, abot. Ayon sa MGB, kailangan pa ang masusing pag-aaral sa kalagayan ng Hagnaya Port kung ligtas pa ba ito na patuloy na gamitin. So yung sa case po ng Hagnaya, kailangan po siguro ng mas masusing pang pag-aaral yan na para masabi na safe na siya for paggamit or hindi na siya safe. Opo. So ngayon nandun naman po yung aming GPR team, baka sakali pwede po silang makatulong para makita yung subsurface na condition dun sa area. Bukod sa pagtaas ng tubig, nagkaroon din ng bitak sa ilang bahagi ng port at mga opisina nito. Dahil dito, sarado ang ilang bahagi ng pantalan, gayunman patuloy pa rin ang biyahe sa Hagnaya Port. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Muling pinatunayan ng Baguio City ang pangungunan nito sa inobasyon sa pamahalaan. Ang syudad ang kauna-unahang lokal na pamahalaan sa Pilipinas at buong Timog Silangang Asya na gumamit ng blockchain technology para sa pamamahala ng mga record ng gobyerno. Ito ang umahataw na balita ni Grace Doctolero. Inilunsad ng pamahalang lungsod ng Baguio ang blockchain technology sa pamamahala ng mga dokumento at transaksyon ng gobyerno. Itinuturing ang sistemang ito na makabagong paraan upang mapalakas ang transparency, katapatan at seguridad sa paghawak ng mga publikong record. Si Baguio City po ang nangunguna sa paggamit ng blockchain as an LGU. And starting today po is mag-start na po kaming mag-mint ng mga documents na maipapasok po sa blockchain para hindi na po ito mawawala or magiging immutable. Hindi man po ito perfect kaagad pero moving forward po, gagawa na namin to po unti-unti na mag-start po kami sa mga lahat po ng document na pwede pong magkaroon ng full disclosure is makikita na po agad-agad in public sa website po ng Baguio. Or kung mangyayari po neto is anytime po is ma-access na po ito ng public and magiging maayos po yung mga repository po natin. Sa pamamagitan ng blockchain, ang mga dokumento gaya ng procurement records, infrastructure at development projects, ang mga ordinansa ay magiging permanente, madaling ma-audit at mabubuksan ng publiko. Ano nga ba ang blockchain para sa mga hindi nakakaintindi? Simple lang, isipin niyo po ito bilang isang digital ledger o talaan, parang notebook ng pamahalaan na hindi pwedeng burahin o baguhin. Kapag may dokumentong nakarecord sa blockchain,
ito ay permanent, transparent at pwedeng i-verify ng kahit sino. In short, it makes public information more secure, more honest, and more accessible to everyone. Ang Good Gov Chain na ginawa ng bayan ni Chain ang ginagamit na platform ng lungsod. Ito ay isang distributed database na pinamamahalaan ng ilang mga otoridad at nakalagay sa maraming computer systems, kaya't hindi madaling mapalitan o madaya ang mga dokumento. Sa programang ito, mas lalong mapagkakatiwalaan ang mga impormasyon ng pamahalang lungsod at magiging mas bukas sa publiko ang mga proseso. Ito ay isang hakbang patungo sa makabagong pamahalaan na batay sa datos at katotohanan. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Nakuha ng lalawigan ng Sorsogon kahapon ang titulo ng World's Largest Nut Brittle o Praline, kung saan binigyan sila ng pagkilala ng Guinness World Records. Ang pili nut brittle ng Sorsogon ang may sukat na 144.16 square meters. Tinanggap naman ni Sorsogon Governor Edwin Boboy Hamor ang official certificate sa pagkilala ng Guinness. Ayon sa Sorsogon, napatunayan nilang ang kanilang lalawigan ang pili capital of the world. Hataw Balita Ngayon. Congratulations sa mga taga-Sorsogon. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV at ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos sa ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 29, versikulo 11, inihihinga ng mangmang ang buong galit niya, ngunit ang pantas ay nagpipigil at tumitiwasay. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-17 sa buwan ng Oktubre 2025. Ako po si Bert Cerudo. Thank you, amigo Bert. Batiin ko muna ng Happy Sabbath si Attorney BP Ruth Soriano. Happy Sabbath po, Ate Ruth. And of course, si Lynn Perez and Beth Gamboa. Happy Sabbath po. Richard Brehildo and Eugene Wayway. Lagi po silang nakikinig. Sabi ni Diyosa at saka ni Adet, tama na. Wala nang bati. Alex. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad, 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colobong, ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.